Isang bukas na liham para sa mga kababayang Katoliko. Ang pagbubunyag sa Iglesia Katolika. Ikalawang bahagi. Isang bukas na liham para sa mga kababayang Katoliko. Panahon na upang suriin natin ang kinamulatan at kinagisnang relihiyon. May mga taong nais pigilan kayo mga mahal naming kababayang Katoliko sa pagsisiyasat sa relihiyon na ating kinagisnan. Ang mga defensor Katoliko ay may dalawang paraan sa kabuuan upang pigilin ang mga kapwa nila Katoliko sa pagsusuri o pagsisiyasat sa mga aral Katoliko. Una, minamasa nila ang pagsisiyasat sa mga aral Katoliko sa pagbabansag dito na ito raw ay paninira, pagtuligsa, pag-atake at panlalait sa mga Katoliko. Binabansagan nila ang mga nagsasagawa ng pagbubunyag sa mga kamalian ng mga aral Katoliko at ng Iglesia Katolika bilang mga anti-Catholic daw at mga di umano'y Catholic haters. Dalawa, sila mismo ang nagsasabog ng mga paninira, ataking personal, at mga kasinungalingan upang mawalan nga naman ng interes ang iba na magsiyasat pa. Masama nga ba at dapat bang masamain ang pagsisiyasat sa mga aral ng Iglesia Katolika? Ayon na rin sa paanyaya mismo ng mga awtoridad Katoliko, ang mga paring Katoliko mismo ay nag-anyaya o humiling sa lahat na siyasatin ng mga aral Katoliko. Ganito ang ipinahayag ng isang kilalang manunulat na paring Katoliko. Why investigate the Catholic religion? There is no subject which is more worthy of investigation than the Catholic religion. It has exercised a profound and enduring influence upon the thought and the life of humanity. Indeed, no person can aspire to be truly educated, who remains ignorant of the one institution in the world today which traces its origin directly back to Jesus Christ. O'Brien, Rev. John A. D. LL.D. The Faith of Millions, The Credentials of the Catholic Church. Niall Obstat, Rev. Edrad A. Miller, Censor Librorum. Imprimatur, John Francis Noel, D.D. Archbishop, Bishop of Wayne, Huntington, Indiana, Our Sunday Visitor, 1938, pages Sham. Salin sa Pilipino. Bakit dapat siyasatin ang relihiyong Katoliko? Walang paksang higit na karapat dapat na siyasatin kundi ang relihiyong Katoliko. Nakapagsigawa siya ng isang matindi at namamalaging impluwensya sa isipan at buhay ng sangkatauhan. Sa katotohanan, walang taong makapaghahangad na maging tunay na nakapag-aral, na mamamalaging walang alam sa isang institusyon sa mundo ngayon na ang pinagmulan ay matutunto ng tuwiran kay Hesukristo. Ang mga awtoridad Katoliko na rin ang nag-iimbita na siyasatin o suriin ang Iglesia Katolika. Kaya, ang ginagawang pagsisiyasat ng Iglesia ni Kristo na pagsisiyasat sa Iglesia Katolika ay pagtugon na rin sa paanyaya ng mga paring Katoliko mismo. Ang mga paring Katoliko ang nag-imbita na siyasatin o suriin sila, at nang tugunin ang kanilang paanyaya na siyasatin sila ay sasabihin naman ng iba na sinisiraan, binabatikos at tinutuligsa sila ng nagsisiyasat sa kanila. Pansinin na. Una, hindi ang nagsisiyasat ang dapat nasisihin at masamain sapagkat tumutugon lamang sila sa paanyaya mismo ng mga paring Katoliko, at pang-alwa, kung masama ang pagsisiyasat sa mga aral Katoliko o sa Iglesia Katolika, lalabas na nag-iimbita ang mga paring Katoliko ng masama. Kung ang mga awtoridad Katoliko mismo ang nag-iimbita na siyasatin ang Iglesia Katolika, kaya ang pagpigil sa mga kababayang Katoliko na magsagawa ng pagsisiyasat ay pagsalungat ng mga defensor Katoliko sa mga awtoridad ng kanilang relihiyon. Ang utos sa mga Kristiyano. Higit sa pagtugon sa paanyaya ng mga awtoridad Katoliko, ginagawa natin ang pagsusuri sa Iglesia Katolika at maging sa ibang relihiyon sapagkat ito ay utos sa mga Kristiyano na nakasulat sa Biblia o sa banal na kasulatan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukan ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulang propeta sa sanglibutan. Ay Juan Kapitulo 4 versikulo 1. Sa salin ng The Living Bible sa talatang ito ay ganito ang isinasaad ng talatang ito. Dearly loved friends, don't always believe everything you hear just because someone says it is a message from God, test it first to see if it really is. For there are many false teachers around. Ay Juan Kapitulo 4 versikulo 1 TLB. Kalooban ng Diyos higit sa lahat na magsagawa ang tao ng pagsisiyasat.
Ang sabi ni Apostol Juan ay, "Don't always believe everything you hear just because someone says it is a message from God. Test it first to see if it really is." Sana ay makatawag ito ng pansin sa mga kababayan nating Katoliko. Naging Katoliko, ang halos lahat ng mga Katoliko hindi dahil sa inaralan muna at ipinaunawa sa kanila ang mga aral Katoliko, kundi sila'y bininyagan noong sila'y mga sanggol pa lamang. At sa kanilang paglaki ay inukilkil sa kanilang murang isipan ang mga aral, gawain at tradisyong Katoliko. Sa makatuwid, halos lahat ng mga Katoliko ay Katoliko sapagkat namulat lamang sila na sila'y Katoliko. Panahon na po para siyasatin ninyo, kung kayo ba ay nasa tamang daan nga ba? Nasa daan nga ba ng kaligtasan? Katotohanan ba ang inyong kinamulatan? Iyan nga ba ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Walang masamang magsiyasat, ito pa nga ang mabuti, ang masama ay ang hindi magsiyasat. Alam natin na kahit sa buhay na ito, ang nadadaya ay ang basta naniniwala agad at hindi na nagsagawa ng pagsisiyasat o pagsusuri. At alam din po natin na kung ayaw ipasuri o kung pipigilan ng isang tao na suriin ang iniaalok niya, tiyak po na mayroong siyang itinatago na ayaw niyang malaman ng mga tao. Kaya, huwag ang pagsisiyasat ang masamain, kundi ang masama ay ang pigilan kayo sa pagsisiyasat. Ang aming ginagawang pagbubunyag, at PA sa mga aral Katoliko. Upang mawala ang inyong agam-agam sa ginagawa naming pagbubunyag sa Iglesia Katolika ay nais po naming ipatid sa inyo na. Una, hindi po kami laban sa tao, kundi sa maling aral. Ang pagbubunyag ng kamalian o mga maling aral ay ginawa mismo ng Panginoong Hesukristo. Sinagot sila ni Jesus, "Bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Mga mapagpaimbabaw, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, paggalang na handog sa kinang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal." Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Mateo Kapitulo 15 versikulo 3. Pansinin na ang Panginoong Hesus na nag-utos na ibigin ang kapwa ay siya rin ang gumawa ng pagbubunyag sa mga kamaliang itinuturo ng mga Fariseo, isang pangkat mga tagapagturong Hudyo. At pansinin na ang isa sa mga binatikos ng Panginoong Hesus ay ang kanilang minanang turo o ang kinamulatang paniniwala, tradisyon. Sa kanyang pagsisiwalat ng kamalian ng kinagisnang aral ng mga Hudyo at sa mga maling itinuturo ng mga tagapagturong Hudyo noon, ibig bang sabihin ay kinakalaban, kinamumuhian at inaatake ng Panginoong Hesus ang mga Hudyo? Ibig bang sabihin ay, anti-Jews, na siya? Ito ang layunin ng Panginoong Hesus sa pagsisiwalat sa mga kamalian ng kinagisnang aral ng mga Hudyo na itinuturo noon ng mga bulang tagapangaral na Hudyo. How could you even think I was talking about food? But again I say, beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees. Then at last they understood that by yeast he meant the wrong teaching of the Pharisees and Sadducees. Matthew 16:11. Ito ay upang papag-ingatin ang mga Hudyo sa mga maling aral na itinuturo noon ng kanilang mga tagapagturo. Gayon din po. Kung isinisiwalat man po namin ang mga kamalian ng mga aral Katoliko ay hindi po ang ibig sabihin ay anti-Catholic na kami. Hindi po ang ibig sabihin ay binabatikos, kinamumuhian, tinutuligsa ang mga kababayang Katoliko. Hindi po gayon. Hindi po kami sa tao laban kundi sa mga maling aral na magpapahamak sa mga tao. Ang sinisiyasat ng Iglesia ni Kristo sa Iglesia Katolika at sa ibang relihiyon ay ang kanilang mga aral. Hindi nagpaparatang o gumagawa ang Iglesia ni Kristo ng mga malilisyoso at mga walang batayan akusasyon. Hindi namin kailanman tinuligsa ang kanilang pagkatao o karakter, at hindi kailanman gumawa ng pag-ataking personal attack. Ang totoo ay sila ang gumagawa nito laban sa amin. Pangalawa, ang pagbubunyag mga maling aral ay bunga ng pag-ibig sa kapwa. Ang Panginoong Hesus na nagturo na ibigin mo ang iyong kapwa ay ibinunyag at binatikos ang mga maling aral, ang mga kinagisnang aral ng mga Hudyo noon at ang mga itinuturong mali ng mga tagapagturong Judeo noon. Ito ay hindi sapagkat sinalungat ng Panginoong Hesus ang kanyang turo, kundi ang pagsisiwalat.